Yes, good morning, no. Good morning. Welcome to our team attraction training for this Sunday, no. So, ang training natin, I'll be starting to share my screen. So, ang training natin is eto na, no. So, let's start our training. Ang title ng training natin is Seven Heaven. Ayan. So, sa mga bago dito sa ating training, no. So, sit back and relax, no. So, hayaan niyo munang pumasok itong ating training, no. 'Wag niyo munang isipin kung ano man yung mga alam mo yon yung mga naguguluhan ka, no. Baka ito na yung makatulong sa no. Ano ba 'tong Seven Heaven? Etong Seven Heaven is sa seven rules in life na pwede mong i-apply kay Live Good, no? So, sa paggawa mo ng Live Good business. Okay ba yon? So, paki-type nga ng number one kung okay sa inyo at naririnig nyo ako. Ayan, paki-type po ng number one. Ayan, maraming maraming salamat sa lahat ng nagta-type ng number one. So, Seven Heaven. So, let's start. So, ano ba yung mga rules in life na pwede mong i-apply habang ginagawa mo yung business na Live Good? Ayan, ang dami nagta-type ng one. So, thank you po, thank you. So, number one, let's start. Let it go, no? So, number one na rules, let it go. So, never run a good day by thinking about a bad yesterday. Again, sa pagnenegosyo po, napaka-importante ng umaga or yung paggising mo pa lang sa umaga. Nakakaapekto kasi yan ng buong araw mo ng pagnenegosyo. Tama ba? Napansin nyo paggising nyo sa umaga at medyo bad trip kayo, buong araw bad trip na kayo. Napansin niyo 'yun, 'no, yung mga gano'n, may mga gano'n 'no, na yung paggising mo pa lang sa umaga parang na bad trip ka na, buong araw bad trip ka na nun. Gano'n ka-power yung mind natin. Kaya hindi mo ma magu ah, 'wag mong iisipin yung mga negative na nangyari nung kahapon. For example, Ma'am Emmy, Sir John, kahapon talagang bad trip ka kasi yung ini-invite mo parang pinahiya ka pa. Kumbaga for example, nasa palengke ka, Sir John, in-invite mo ngayon, pinahiya ka sa maraming tao, 'no? So ngayon tumatak sa'yo 'yun. 'Pag 'yun ang lagi mong iniisip, maba-bad trip ka buong araw ngayong araw na 'to. Hanggang kinabukasan iisipin mo ulit siya, "Bad trip naman 'tong nangyari sa akin." So, it will affect your daily routine. Kaya let it go lang. Hindi naman lahat sasali, okey lang 'yun. Kasi kung lahat sasali, lahat sana mayaman, lahat sana 'di ba, lahat sana maganda ang buhay. Again, our business, hindi po lahat sasali. Kasi hindi lahat maiintindihan yung ginagawa natin. Okay? Next, ignore them. Don't listen to other people. Live a life that's empowering to you. Hindi lahat pinapakinggan. Halimbawa, yung biyenan mo. Hindi naman niya alam si Live Good eh. Even your parents, minsan hindi nila alam si Live Good, binabawalan ka nila. Or yung ibang tao, hayaan mo lang sila, ignore mo lang sila. Sabi nga nila dito kay Live Good dapat Batman ka. Bato at manhid. Kasi ikaw yung nakaalam, ikaw yung nag-aral ng business, ikaw yung naka-mindset, ikaw yung nakaintindi. Sila na hindi naiintindihan yung business, wag mo sila pakinggan. Tama? Sasabihan ka, Amor, wag mo hintuin mo na yan, Ma'am Amor. Nagsasayang ka lang ng oras diyan sa Live Good. Eh sila nga hindi nila alam si Live Good, bakit nila pinapahinto? 'Di ba, Ma'am Cecil? Ma'am Cecil, maraming nagne-negative sa'yo. Ano ba 'yang ginagawa mo, Cecil? Para namang 'di ba, wala naman nangyayari. Hindi naman nila kasi alam yung pupuntahan mo dito kay Live Good. Eh, ikaw alam mo na 'pag eto yung ginawa mo, nagtuloy-tuloy ka, eto yung puwede nating makuha. Puwede ka makapag-resign sa trabaho mo. Sa una, part-time, side hustle, pero 'pag nakita mo yung potential ng income, hihigitan niya yung ginagawa mong trabaho ng nasa bahay ka. Nakakasama mo yung pamilya mo, nakakasama mo kung may anak ka, nakakasama mo, napagluluto mo yung anak mo, pero tuloy-tuloy pa rin yung income mo. Again, ikaw ang nakakita kay Live Good, ikaw ang may alam. So ignore mo lang sila. Okay, number 2 yun. Don't listen to other people. Makinig ka doon sa mga mentor mo dito. Yung may mga resulta na dito kay Live Good. Okay? Even us, yung may mga resulta na, nakikinig pa rin kami sa may taas natin, sa mga mentor natin.
Sino pakikinggan namin? Yung walang resulta kay Live Good? Anong sasabihin sa atin, no? Ida-down talaga tayo no kasi wala rin naman silang resulta. So, doon tayo makikinig doon sa may mga resulta kasi doon tayo papunta. Kung ano yung dinaanan nila, yun lang din yung ipapakita sa atin. Okay po? Nakakasunod? Number 2. Pakitype nga ng number 2 sa chat box kung nakakasunod at kung naririnig ako. Ayan, salamat sa mga nagta-type. Loud and clear. Ayan, pa-type number 2. Ang dami nag-type ng number 2. Ayan, thank you. So, yon. Number 3. This is a reminder, no? Number 3, give it time. Anong ibig sabihin ng give it time? Time heals everything. Hindi ibig sabihin na in-invite mo ngayon, nag-negative sa'yo, negative na forever. Hindi ganon. Pwedeng ngayon, in-invite mo, negative, ayaw niya kay Live Good, negative siya, galit na galit sa'yo kasi i-scamin mo siya, okay lang. Pero it's a no for now, pero baka yes na yan after tomorrow, after 3 days, after 1 week, after 1 month. So ano pinag-uusapan natin dito? Consistency. No? So, consistent ka lang dapat sa ginagawa mo. Sumali man or hindi, consistent ka pa rin sa pag-share. Share mo lang. Huwag mong pilitin, share mo lang yung business. Okay? So, give it time. So, ganun lang naman yan. Hanggang sa makikita niya na, eto, mukhang maganda nga talaga si Live Good sila na mismo ang lalapit sa'yo. Okay? So, that is the number 3. Number 4, don't compare. Eto kalimitan yung nangyayari kaya ka nanghihina eh. Kino-compare mo yung sarili mo sa ibang tao. Eh hindi naman kayo parehas ng ginagawa, hindi naman kayo parehas ng pinagdadaanan. Baka mamaya kino-compare mo 10 years of experience na sa networking. Tapos nagtataka ka bakit kaya siya ang bilis. Again guys, ang pinag-uusapan natin dito is yung experience, no, relationship. Baka mamaya yung kino-comparean mo sa sarili mo, sila may 10 years experience na sa networking. For them, mas madali nilang gawin kasi kabisado na nila. Samantalang ikaw or tayo, nagsisimula pa lang tayo sa networking. This is a new industry. Kaya, wag ka mag-compare. The only person you should try to beat or to compare is the person you were yesterday. Compare mo lang yung sarili mo sa sarili mo. Kung ano ka kahapon, higitan mo lang yun. And believe me, makukuha mo yung goal mo. Kasi wala kang tinatapakan tao, wala kang pinag-uusapan na ibang tao. Ginagawa mo lang yung business, gusto mong ibit yung sarili mo. Mas maging better ka kahapon, mas maging best ka sa mga darating pang araw. Okay ba tayo doon? No? So wag ka mag-compare. I-compare mo lang yung sarili mo. Dapat ako, mas better ako sa bukas. Gusto kong ibit kung ano yung ginawa ko ngayon, kung ano yung ginawa ko kahapon. Eh di wala kang nakafocus ka lang sa sarili mo. Ito lang gagawin ko. Gusto kong ibit yung ginawa ko kahapon. Mas maging better ako ngayon. Okay ba tayo doon? Pakitype na ng number 4 sa chat box kung nakakasunod. Ayan, make your own story of or result. Grabe, no? Ayan. Ayan. Papasok na, Ma'am Emmy. Okay lang po. Naka-recorded naman po to. The leader know the way, he lead the way. Daming wisdom dito ni Sir Jan. Ayan. So, yan. Salamat sa mga nag-chat. So, number 5, stay calm. No, ito yung kalimitan na nakikita natin, no, na na na, na medyo bumabagal sa pag-hit ng goal. Medyo parang ka na, nai-stress ka na. Stay, kalma lang. Alam mo yung kanta nung kalma, kalma, baby kalma. No, yon, kalma lang. It's okay not to have everything figured out. Know that in time, you'll get there. Alam na natin Alam na natin yung pupuntahan natin kay Live Good, tama ba? Lahat tayo magra-rank up. Hindi man ngayon, mabagal man, it's okay. Kalma, we will get there. For as long as sumasabay ka sa process ng grupo natin, sa ginagawa natin sa organization, it's okay. Wag naman sobrang kalma na hindi ka na uma-attend ng Zoom,
Sabi ni Sir Randy, kalma daw eh. Di kumalma ka sa bahay, hindi ka na nag-invite, hindi ka na pumasok ng Zoom, no? Ibang kalma yun. Baka, no? So wala, hindi ka magkakaresulta pag ganun. So what I mean with this statement, um, ginagawa mo yung mga ginagawa natin, mga assignment natin dito sa business, and hindi ka naiinip, no? Hindi ka nai-stress. Alam mo kasi in time, sabi ko nga sa inyo guys, lagi ko sinasabi, si Lord, nire-ready na yan, yung mga grupo nyo. Nire-ready, alam na ni Lord, ibibigay naman niya yan eh. Yung mga tamang tao sa inyo. Kaso, tinitignan ka nga ni Lord eh. Ready ka ba? Ibabagsak na yung 500 na leaders mo. Kaya mo bang i-handle? Nagets nyo? Again guys, mas maganda ang plano ni Lord sa inyo kaysa sa plano nyo. Kaya wag niyong pagdudahan. Again, number 5, it's okay not to have everything figured out. Kahit hindi lahat malalaman mo, hindi mo lahat maiintindihan bakit nangyayari. Pero know in time, you'll get there. Yung mga goals natin sa buhay, makukuha din natin yan. Just stay calm. Okay po. Next, it's on you. Again guys, only you are in charge of your happiness. Um, dito nga no, nakilala nyo ba si Kong TV, yung sikat na vlogger, no? Yung sikat na vlogger, ang sabi niya, may sinabi siya na kung ano ka ngayon, for example, kung naghihirap ka ngayon, kasalanan mo. Tapos kung may maganda kang buhay ngayon, walang ibang sisisihin kundi ikaw pa din, kasalanan mo pa din. So walang ibang in charge or walang ibang sisisihin sa takbo ng buhay mo kundi ikaw. Okay po? So hindi ito dahil sa upline, yung upline mo is masipag, hindi pa rin ganoon. Kaming mga upline is a guide lang kami. Ikaw at ikaw, oo ikaw. Ikaw na nakikinig ngayon, ikaw pa din ang gagawa ng story ng buhay mo kay Live Good. Kami, guide lang kami. Kahit gaano kami mag-push, kayo pa rin ang gagawa kung talaga magseseryoso kayo, kung sasabay kayo sa amin, kayo pa rin yan. Nandito lang kami to support and to guide. Kumbaga supporting lang kami. Kayo main character kayo dito sa story nyo kay Live Good. Nasa inyo, kung tatambayan nyo lang, no? Kami nakasupport lang kami sa inyo. Okay ba yon? Yan. Next. Last. Ito napaka-importante. Baka nakakalimutan mo ng mag-smile. No? Yung sa sobrang dami mong iniisip, ni pagngiti, hindi mo na magawa. Sige nga, patingin nga ng mga smile nyo. Ayan, patingin nga. No? So, life is short. Enjoy it while you have it. Baka mamaya guys, hindi mo na, darating ang time, hindi ka na makapag-smile, doon mo gustong ngumiti. Nagets nyo? Baka mamaya hindi mo na kayang ngumiti, doon mo gustong ngumiti. Meron bang ganon, yung hindi na makangiti? Meron. Kaya habang maaga pa, enjoy mo lang. Life is short, enjoy. While you have it. Ang kagandahan dito, habang nag-e-enjoy tayo, kumikita tayo, nakukuha natin yung mga gusto natin sa buhay. Hanggang sa maging stable na tayo, hanggang sa wala ka nang nararamdaman kapag nire-reject ka, wala kang pakialam, nakasmile ka pa rin habang nire-reject ka ng ibang tao na yung hindi naniniwala sa'yo, okay lang. Kasi hindi naman sila yung tamang tao sa'yo. Pinapadaan niya lang sa yan sa'yo para mas matuto ka. Again, that is not failure. Rejection, hindi siya failure. Rejection is a redirection. Nire-redirect ka niya sa mga tamang tao, sa mga tamang agila or sa mga tamang tao para sa organization mo. Kaya don't worry, huwag kang matakot na ma-reject. Kasi even us, hanggang ngayon, nare-reject pa rin kami. That is normal. Again, 7 years na yung experience ko sa networking, nare-reject pa din ako. Sa dati kong company, malaki rin naman ang kinita ko doon. Nare-reject pa din ako. Bakit? Kasi hindi mo kayang i-please lahat. You cannot please everybody. Kahit anong gawin mo, merong magre-reject sa'yo. Magsasabi ng negative sa'yo. Gumawa ka mabuti, may magre-reject nga sa'yo eh. Lalo na pag gumawa ka ng negative, lalong may magre-reject sa'yo. Kahit anong gawin mo,
meron at meron sa'yong magre-reject kasi hindi mo kayang i-please lahat. Okay ba 'yon? This is a simple training. This is a simple reminders of rules in life na ina-apply natin. Pwede nating i-apply sa ating business. Okay po? So, that's it, the seven heaven. And iwanan ko lang po kayo ng one of my favorite verse, no? So, this is a Jeremiah 29:11. So, ito yung one of my favorite, no, na verse sa Bible, no? So, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Guys, ang Panginoon napakaganda ng plano sa atin, no? So, ang plano ng Panginoon is mag-prosper tayo at hindi tayo masaktan. Ang plan niya is give us a hope and a future. So dun pa lang panalong-panalo na tayo. Kay Lord lahat tayo panalo. Lahat tayo pantay-pantay. Pantay-pantay. Pero syempre ang uunahin niya yung mga alam mo yon, yung mga kumikilala sa kanya. Hindi naman pwedeng lahat tayo ibigay yung gusto natin tapos hindi natin kinikilala si Lord, no? So samahan natin ng dasal, ng prayer, ng panalangin, pananampalataya kay Lord yung business natin. Hindi natin kakayanin ng lahat kung wala si Lord, no? Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, anumang religion nyo, isama natin 'yan sa business na ginagawa natin. Okay? So again, maraming maraming salamat sa inyong time. Short training lang 'to, reminders, rules in life, rules that we can apply sa ating live good business. Okay? And ayan, so ayan. Thank you sa pakikinig. I-off ko lang. Stop record.